muling magbibigay ng gloria at tingin sa ating puso. Kaya naman po natin, Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Bergoso. Natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Bergoso. Hindi po mga nanay at tatay ko, palapakan po natin Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Bergoso. Can you ask my name?
Patid ko po ang inyong po mananawin na mahagkalan at syempre po at mayakap ang ating butihin Yorme at Vice Mayor Chief, pero kalmahan lamang po natin ang lahat. Muli po, tayo rin po ay muli magsumalig po sa ating mga upuan para po sa ating tuloy-tuloy na programa. Muli po, palakpakan po namin Vice Mayor Chief Alianza at Yorme Isko Moreno Tomagoso. Maraming salamat po mga nanay at tatay ko sa inyo pong mainit na pagtanggap sa tambalang Chi Atienza Arione Isko Moreno Domodoso. Yan, balik na po ulit tayo mga nanay at tatay ko. Muli po, parinig naman po ng isang malakas na palakpakan, Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Domodoso. Maraming salamat po mga nanay at tatay ko. At syempre po, Domodoso. Hi! Hello! Kasi na-miss yung mga lolo mo. Na-miss mo kayo. Happy New Year! Okay, ako, una, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat at tinugon ninyo ang aming panyaya. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi namin sasayangin ang araw ninyo sa pagpunta rito dahil hindi namin kayo pauwi ng konsumido. Opo, alam niyo naman, pag mag-ahalalan, yung mga politiko, magkakaaway. Yung magkakabibahay, kaaway din. Pagtapos ng halalan, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkakabibahay, magkakaaway mo rin. Sa dinami-dami ng problema sa milaryo ng tao, makikisali mo mga rito. Kaya sabi ko, mabigat ang nagudilin ko sa Yormes. Ang sabi ko sa kanila, hoy, umayos kayo. Yung tao, pinuntahan na kayo. Binigyan na kayo ng oras. Huwag nyo nang sayangin. Kung kayo halimbawa kakandidato at first time, ang sabi ko, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. At kung kayo naman ay eleksyonista, sabi ko sa kanila, i-report ninyo sa taong bayan, ano ang ginawa mo sa loob ng 3 taon. At hayaan natin ang taong bayan ang humusga kalaban. Tama mo ba? Kamusta kayo? Hindi salamat sa Diyos. Opo. Bagay na dapat natin magpasalamat sa Diyos. Bagay. Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, lahat kasama kami. Nangangamba tayo, baka tayo'y magutom. Baka tayo'y mamatay dahil sa infeksyon ng COVID-19. Sobrang takot. Iba, kahit sa loob ng bahay, takot na takot tayo. May mga siya, may COVID, may COVID. Tama mo ba? Kaya, ano man ang hirap na pinagdaanan natin sa nakaraan at ano man ang pagsubok sa kasalukuyan, salamat sa Diyos, buhay tayo lahat. Nakaraos, nakatawid, at may pag-asa. May awa. Kaya lang, steady lang kayo dyan. Kaya lang kayo sa gateway. Ano na tayo dito?
real talk lang tayo. Wala tayong maririnig dito mga panira o masasakit na salita. Sapagkat ito hindi tungkol sa amin. Ito ay tungkol sa inyo at sa inyong saling-lahi sa pamumuhay natin sa loob ng ating minamahal na siyudad ng Maynila. Kaya na, tay, mga lolo ko, matanong ko lang po, bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Hindi satisfied. Trabaho. Ha? Dumami natin. Alam nyo, bakit yun na itanong? Siyempre, nangangamba din ako. Bakit? Yung mga nakaupo, mahal ko po yan. Rin ko yan. Alaga ko po yan. For 20 years, inilaga ko yung mga yan. Bakit? Bilang pagtala ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan? Hindi ko yan ang tinanggi. Hindi ko yan tinanggi. Bilang pagtala ng utang na loob kay Danny Lacuna, inilaga ko yung kanyang mga anak. Tingnan natin. Tingnan natin kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Asawa ni Andre. Nakaupo? Si Ate. Nakaupo? Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako para sa kanila. Bakit? Yung bagay na hindi napagtagumpayan ni Boss Daddy, napagtagumpayan ng mga anak niya sa tulong natin lahat. Tama ba rin? Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa paglilingkod sa bayan, o hindi ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga yan. Ang tanong ko, bakit sila nagagalit sa akin? Na ako ay sumali sa halaman. Nagagalit. Ng taong bayan. Masama naman bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik. Yung taong bayan sumisigaw na bumalik ka na, ako sinungan, napanood nyo? Napanood ko din eh. Nagulat ko lang. Para akong asawa, pinalaya sa inyo na balik ako, huwag ka nang bumalik. Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Bakit nila pinangungunahan ang magiging desisyon ng taong bayan? Kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin, wala silang dapat ikatakot. Dahil ako naniniwala na kahit totoo ba na ang isang leader, kapag siya'y naging magaling, naging mabuti, magiging epesyente, kahit hindi siya makita ng taong bayan, iboboto pa rin siya ng taong bayan. Ilagal natin. Parang sila na may-ari ng posisyon na ito. Hindi po. Ang may-ari na, taong bayan. Kami, empleyado lang. At ang kontrata namin, every 3 years. After 3 years, expire. Tapos babalik ko ulit sa taong bayan. Magpaparenew ka ng kontrata.
Pag sinabi ng tao bayan, approve, renew, 3 years na ulit. After 3 years, expire. O, in fact, ang katotohanan, mga nanay tatay ko, mga lolo ko, kapag ikaw ay naging mabuti sa iyong tungkulin at responsibilidad, ipopromote ka ng taong bayan. Katulad ko, doon sa tuto, sa District 1, kunsiha, 9 years, finish, pass your paper. Anong ginawa sa akin ng tao bayan kasama ang District 2, District 3, 4, 5, 6? Pero mutang ng tao bayan. Ginawa niyo akong Vice Mayor. Finish, pass your paper. Tapos ginawa niyo akong kaya ako naman, siyempre, nagtataka, bakit naghahanap ng tao rin na? Akala namin, hindi ko alam kung ito rin ang akala nila. Na yung bagay na nasimulan ko, itutuloy na lang nila. Di ba kaya nga natin sila niyono? Tama po ba? Mawawagin lang ang nasa nawawala. Binago-bago na nila. Tingnan po ninyo ha. Tingnan natin kung ano binago-bago nila. Una, patungkol sa senior citizen. Wait talk lang tayo ha. Totoo ba? Na kapag wala ka sa araw ng payout ng pensyon ng senior citizen, forfeited na yung pension mo. Baliw. Bakit? Yan at alalahan. Tayo. Wala pa naman kayo sa seniors. Wala pa. Naalala niyo pa lahat. Kasi yung iba dito sa inyo yung parang ginagawa kasi nakso. Di ba? Kasi yung biligas na lang. Tingnan niyo. Dito. Sa dinami-dami na nagdaang ngayon sa lungsod ng Maynila, sa hinaba-haba ng pamumuhay nila sa lungsod ng Maynila, for the first time in history, ang mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, butante hindi pantay-pantay nagkaroon ng pensyon sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? Mayaman, middle class, mahirap, butante hindi may sakit o wala. At nung panahon ko, nung in-implement ko niyan, anong sabi ko? Nay, huwag kang mag-alala. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, dahil wala ka, o dahil may sakit ka, hindi ka nakapunta sa araw ng payout, sa susunod na quarter, doble ka. Tama mali? In fact, ang sabi ko, pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, third quarter, pagdating ng December, ang sabi ko, na huwag kayo makilala kung manatag kayo, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Julio, Agosto. Hey! Ano yung ibig sabihin? Yung mga matatanda ba? Panatag na panatag. Bakit? Pagdating ng December, 6 na ulit ka. Para ka lang nag-iipog sa bangko. Pag dalawa kayo matanda sa bahay, 12,000. Pag tatlo na kayo matanda sa bahay, 18,000. Hindi nag-aalala yung matanda. Ngayon, ano nangyayari? Lagi nangangamba kayo yung matanda. Kaya lang naman mga matatanda. Malalakot ang dugo niya. Maaga natin kasi niya. Sa takot na mawalan. Pagkagising sa umaga sa bahay, saan niya pupunta? Chairman, balik natin.
Alaws pa nga. Uwi, sawi. Bukas naman, mag-iisip ulit, saan na mapupunta yan? Uy, chairman, ano na? Ano na? No, wala pa. Eh, mamalas-malas mo, yung matanda, ang tawagan ng ako. Lola, Lola, umibis ka na namin, pasyalan mo kami dito sa Kapiti. Lola, Lola, umibis ka na namin, pasyalan mo kami sa Bulacan. Yung pobre matanda, walang nagawa. Ako lumawag eh, nagbakasyon. 2 days after, balik ng distrito. Chairman, ano, may update? Nakunay, nagkabigay ang kahapon, wala ka. Kakaroon mo ng pera, limandaan, real pa ba? Sa totoo lang ay, yung iba naman sa inyo dito may limandaan. Oo, totoo lang. Kaya lamang, itinatamos na ng ilong ng matanda na sa hinahaba ng panahon, sa tagal ko ng babae na pamilya, sa tagal ko ng buhay sa Manila, ngayon na nagkaroon ng alkalde na mahal kami, pinagpalasakitan kami, may bilang pa kami. Yun ang purpose ng programa na yun. Ilimandaan, pagdadalo ko pa, pahirapan ka. Oo. Tay, totoo ba na kapag hindi ka na putante, tanggal ka na sa pensyon? Mali na naman yun. Bakit? Sakit. Ulitin ko ano sabi ko? Yaman, middle class, mahirap. May sakit o wala, botante o hindi. Bakit ko sinama? Bakit? Kasi inisip ko na malayo pa yung matanda. Patuloy na tatanda. Tatanda at tatanda. At malamang sa hindi magkakasakit. So, anong ibig nilang sabihin? Dahil wala akong boto, wala na akong pensyon. Wow! Lupit mo din. Tatanda din kayo. Una na lang yan. Mauna na sila. Kaya ako nga inisip yun, bakit? Kasi makakasakit ka naman namin. Nanay mo, tatay mo, o asawa mo, buhay pa, humihinga pa, tao pa, dahil dalawang eleksyon hindi na boto, dahil may sakit, tanggal na sa listahan ng boto, dahil walang boto, walang pensyon. Wow! Hindi ako, sa hindi ba ang piso? Pagdadalo mo pa, pahihirapan mo pa, itutuloy na lang nila. O tapos yan, Nay, inala ko chismis. Gusto niyo malaman? Chismosa mo lang. Oh, ang sabi, ito nakaupo, gagawin na lang 1,000. Ang sabi naman ng isang kandidato, gagawin daw 2,000. Alam mo ito, ako na yan, real talk lang. Itong mga politikong ito, masyadong mababa pagtingin sa akin. Akala nila, atak tayo sa pera. It's not the money. Okay, gawin mo 1,000, they take you. Pero hindi tungkol ko sa pera. Tungkol ito sa programa. Kasi hinabahan ko na ako dito sa Manila. Ngayon lang nakakita ng gobyerno na mahal na kami, na may bilang pa kami, na may halaga pa kami. Yun yung gusto namin maramdaman sa gobyerno. Sabi sila na sabi, walang pera, kaya walang naman sa ospital, walang pera, kaya walang naman sa center, walang pera kasi maraming utang. Pero ngayon, gagawin 1,000. Ang ganda ng tayo. Okay na ka magsisimula. January. O, bilang tayo ulit. Alam naman natin, kung ang hindi kaya, maglumilin tayo ulit. January. February. March.
Robert ka. Tatlong bulig. Tama? Kailan ang bigayan? April. Ano susunod sa buwan ng April? Ano meron sa Mayo? Ay. Siguro naman, alam mo yung dahilan kung bakit nila ginagawa yun. Ano? Alam mo naman ang dahilan. May panatag na ako. Basta ako, I trust you. Pagkakala na kayo, alam niyo na ang tama at mali. Nay, totoo ba? Wala na rin yung gatas na issue. Wala na rin. Totoo ba pinalitan ni Sipo? Totoo? Talagang galing sa inyo. Pinigyan ko ng gatas para mababuhay yung pinigyan sa inyo, diabetes. Nay, totoo ba? Wala na rin yung brown rice saka brown rice. Wala na. Alam niyo ba yung story ng black rice na yan? Napagalitan pa ako ng matanda niya. Oo, sinita ko. Sabi ko, hindi na kami mahal. Bakit hindi na yun? Yung binigay kong bigas, kulit pa. Maitim na, makulat pa, mahirap pa lutuin. Sabi ko na, iyan po yung pinakamahal na bigas sa buong mundo. Kasi yan po yung pinakamasustansya ng bigas. Nakakainin mo pero hindi na tinataba ko tataas sa sugar mo. Ganun ba? Tay, totoo ba yung cake naging cupcake? Sino ang huling... okay, ito ang tanong. December, nakatanggap kayo ng cake? Yung may birthday? November? Meron? Ano yung tsura? Tingnan niyo na. Ha? Short order. Alam mo yung ibig sabihin nun? Alam mo yung ibig sabihin short order? Quickie. Mabiyahe. Hindi, Nay. Ako hindi ko maintindihan, ha? You know, alam niyo ang irony? Nung ginawa ko lahat yun, kasama ko sila. Oh. So ang ibig ko sabihin, alam nila ang dahilan kung bakit ko ginagawa yun sa senior citizen. Alam nila ang dahilan kung bakit ko pinaprioridad ng senior citizen. Bakit? Nay, kukunti na lang ang birthday ko eh. Si nanay na, tibay pa, 95 pa. Nay, pag nag-tailor ako, 5 taon na lang, may 100 ka na. Hindi, bakit? Dito lang na. Alam niyo, huwag kayo matapos sa kamatayan. Unahan na lang yan, hindi na natin malalaman. Pero alam mo yung bata, tapos may matanda sa loob ng bahay, yung mapangiti mo man lang siya, yung maparamdam mo sa kanyang mahalaga siya, yung maparamdam mo sa kanyang mahal pa siya, yun yung purpose ko na tinatag ko yung mga programa na yun para sa senior citizen na sinahaba-haba na pumupuhay nila sa Maynila, ngayon na sila makaramdam, ay, mahalaga na ako. Ay, mahal ako ng gobyerno. May importansya pa ako. Kakakarampot na po major pagdadabot natin. Doon ako sumasama ang loob ko. Itutuloy na lang nila. Binago-bago pa. Tay! Kumain pa kayo? Kumain pa kayo? Basta kamain ang hindi mo makain. Kumain pa kayo? Sige, huwag kayo magalala. Ilipas mo yan. Umuwi kayo na punong-puno ng pag-asa. Sa pag-asa man lang, mapusog kayo ngayong araw ito. Sabihin niyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong kapwa senior citizen. Sabihin niyo, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko ang lahat na nawala sa senior citizen.
Pangalawa, totoo ba? Kapag pupunta ka sa health center, kailangan mo mag-online schedule. Wow! Sosyal. Ano kayo sa jokes? It doesn't make sense. Why? I will give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon ng sinundan ko, si Era, si Lynn Wachensa, si Lopez, si Bagaching, Villegas, si Lacson, lahat ng sinundan kong mayor. Ang taong bayan, kapag pupunta sa health center, 1-2. 1 sawa. Anytime pwede kang pumunta sa health center. Bakit? Dahil kayo magpapacheck. Ngayon, kailangan mo pang online schedule. Sosyal. Ako na yan. Real talk. Diyan mo mahal ka na ang leader, hindi niya nararamdaman ang katayuan ng kanyang nasasakupan. Bakit? Online schedule. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Postgas ka. Pangalawa, ano kailangan mo? Load. Libre ba load? Postgas ka. Pangatlo, pinakamalupit, hindi ka marunong online. Dahil ano pangalan niyo? Sample lang. Ano pangalan niyo? May chat ko, maupo ka na may chat. Sample lang ko. Hindi ito mangyayari sa iba. Sample lang. Kwentuhan lang. Halimbawa, isang araw sila may chat. Hinahapon. Apo, dalhin mo nga ako sa health center. Magpapacheck up ako. Pinahapo ako. Ano sagot ko ako? Tumigil ka, Lola, wala kang online. Ano nangyari kung nanay siya? Kunin mo. Hero lang yun. Pero di ba? Doesn't make sense. Ibig sabihin, alam mo naman ang mga matatanda, lalo na pag summer, ha? Kalaban. Alam mo, kawawa na yung mga matanda sa Pilipinas. Dalawa kalaban, eh. Tag-araw, tag-ulan. Dalawa lang ang panahon natin. Tag-araw, tag-ulan. Sa tag-ulan, kalaban mo pulmon. Sa tag-araw, kalaban mo hilo. High blood. Tag-araw. Bigla ka may hilo. Nagdidilino. Magpapabibi ka lang. Bibi. Hindi naman lahat ng tao may bibi. Saan pupunta? Akala mo kailangan pa ng schedule. Doesn't make sense. Tay, pangalawang bahanan kayo ninyo. Mayawa ang Diyos. Sa tulong ninyo nakabalik tayo. Ibabalik ko ang metformin. Maintenance, vitamin C sa matanda, vitamin C sa bata, bakuna laban sa pneumonia, at bakuna para sa mga sanggol sa ating health center sa Luzon, Panginoon. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito. Bakit? Hindi pwede sa akin manggaling ito. Kasi napapansin ko, may nangyayari sa Manila. Pero pag sa akin nanggaling, siyempre bias. Bakit? Kalaban mo sa politika eh. Tama ba rin? Kaya kayo tatanungin ko. Nay! Mga lolo ko. Tatanungin lang kayo. Hindi niyo ba napapansin parang dumudugtog ulit ng Maynila ngayon? Talaga? Wow! Ampak yung basura. Ampak yung basura. Ampak. Ano nangyari sa atin? Tay!
Namamaho na ng ilong. Ito masakit. Ngayon lang ako nakakita ng leader, wala siyang kasalanan. Laging kasalanan ng ibang tao. Pero siya nakaupo. Pointing fingers. Hiningi mo yan sa tao bayan. Totoo naman eh. Hiningi mo yan. Pero hindi ko pa narinig na. Huwag kayo magalala. Mga kapatayan, pasensya na kayo. Nagkamali ako. Tatayo ko ulit ang Maynila. Alam mo yung sa leader ng makuha, hindi. Anong gagawin? Kasalanan nito. Kasalanan niya. Kasalanan na ng lahat. Hindi ko kasalanan. Nay, paano yung pagsisinungaling? Tingnan nyo nangyari sa akin. Tingnan nyo. Ito po ay hindi galing sa akin. Saan galing? Philippine Statistics Authority sa gobyerno. Lalaging 7 lang ang LGU sa Metro Manila. Pang-17 pa tayo. Nakulelan. Sa paglabo, tinalo pa tayo ng Pateros. Tingnan niyo yung Pateros. Yung Pateros, ang paninda lang yan, itlog, balot, at peloy. Tinalo pa tayo. Tatatlong taon lang ako nawala. Dati na tayo number 3. From number 16, naging number 3 tayo in just 2 years. Ngayon, 3 years ako nawala. Magtatatlong taon lang isa tayo. Tingnan ninyo. Lalabing ito, pang-17 tayo. Nay, kung dito, pang-17 tayo, dito naman, tayo yung number 1. Yan. Number 1 tayo sa krimen. Yung sinabi ko yung siguro dito, yung maraming adik, hindi yung pwede pa sinungaling yan. Not Philippines, but Manila. Bakit? Tingnan niyo po yan. Sa buong Southeast Asia, tayo ang number 1 na syudad sa crime index. Yang krimen, ekonomiya. Ngayon, nagkukwentuhan tayo, pinati tayo ng bagong taon ng basura. What is happening to our country? Opo, ano na yun? Patay na. Patay na yung mga aso. Talaga? Ginawang sila? Kaya hindi mo pwede pa sinungalingan yung dito eh. Bakit? Alam ng tao. Mga lola ko. Naalala niyo ba yung araw? May gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo yun? Na nag-iikot ako araw-araw. Naalala niyo? Namimiss niyo na yun? Gusto niyo ba bumalik yung gobyernong mabilis kumilos? Nay! Tulungan niyo ako! Help me! Make Manila great again! Pang-apat at panghuli para uwi na. Tapos 12 na eh. Hindi lang kayo nagbubuto, pagkundali na mo. Kaya pag umabot ko ng alas 12, baka mag-ahono si Carlo Lopez. Pero kanina, pinag-uusapan natin, di ba? Leadership, pinag-uusapan sa basura. Imbis na manisi ka ng manisi, ang ginagawa ng leader, inaabot at ipaliliwanag mo. Bakit? Tama ba rin? Tama. Di ba ganyan dapat ng leader? Hindi ka ba nagsisi? Kinuha-kuha mo yun eh. Tapos sisisi mo sa ibang tao. Tama ba rin? Ngayon, ito pang-apat, pinaka-importante. Importante malaman nito. Bakit? Tungkol ito sa pera ninyo. Mahalaga ba yun? Importante ba sa iyo? Dapat mo.
Pero yun eh. Nay! Ito ang mga natutong kasamahan na nag-araw, palay papuri sa akin, papuri dito, papuri ron, papuri dito, papuri ron, papuri. Ganon, ginawa sa akin ngayon ako na ang pinakamasama sa kanila. Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yan? Kaya wala silang nagawa. Dahil marami akong iniwang. Narinig niyo? Narinig niyo sa kanila? Buti yun, narinig niyo, pero hindi nyo narinig kung ano ginawa nila ng tatlong taon. Pero yung utang, yung sisi, narinig niyo na. Ano? Gusto niyo malaman ang sagot? Dapat lang. Gusto niyo bang marinig yung sagot sa akin din? Dapat din. Bakit? Leader should own his action. Ako mo. May bakit? Ginawa mo yun eh. Para ano? Para sa tao. Dahil kaya mga tao ba yung manumusga kung ikaw ay mali o tama. Tama po ba? Nay, bago ko sagutin, aamin lang ngayon ha. Magsasabi lang ngayon ng buko. Taas ang kamay ng may anak dito. Hindi, bawal mo sila, dalaga ka eh. May asin ka eh. Meron kayo anak. Meron kayo pamilya. Meron kayo apo. Nay, tulog. Totoo ba? Na kapag walang makain ang inyong anak, gagawa niyo ng anak. No? Tinagawin niyo? Tiranaos niyo? No? Nay. Totoo ba? Ng isang ina o isang ama o isang magulang, susubo mo na lang, bibigay mo pa sana. Totoo? Hindi rin ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Magdaleno noong panahon ng pandemya. Bakit? Nay, in 2019, when you elected me as a young mayor, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa akin. Sinisi ko yung nakaraang administrasyon. Iniwan sa akin walang pera. Wala kayong narinig. Bakit? Hiningin ko sa inyo eh, na mag-mayor ako eh. Hindi niyo naman binigay sa akin pinakusa eh. Hiningin ko muna, binigay niyo sa akin, then pasan ko na ang daigdig. Tama ko pa? Ganun talaga mag-mayor. Hiningi mo. Nung pahirap ka na, sisisihin mo, ibang tao. Hindi, wala kayong narinig. Anong ginawa ko? Pagkaupo ko, nilinis ko ang Maynila. Tae rito, tae doon. Basura rito, basura doon. Kinilis ko lahat ang kadugyutan ng Maynila. Iniskop ako ang Maynila. Hinulit ko mga kalongis. Ano sabi ko? Hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen sa Maynila. Pero ito ang karantiyan sa inyo. Ang ikamamatay ninyo, pag kayo gumawa ng krimen sa Maynila, uyan. Sabi ko sa mga tulongis, dahil pag ginawa niyo yung krimen sa Maynila, sa ang sulong ng kayo ng lupalo, hahabulin kayo ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Nag-alisan ng mga tulongis. Kumana kayo pamumuhay ng tao. Nakakita tao ng gobyerno ng madaling araw, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila. Panatag na umangat ang negosyo, pumasok ulit ang negosyo. Yung rekto luminis, ang tatandaan natin lahat pare-pareho dito for 10 years. Walang mayor ang nakapag-clear ng rekto, Waldona at Soler. Ibinaling sa tao bayan ang kalsada. Umangat na tayo. Palipad na tayo. Boom!
Pandemic. Mahuhula, di ba? Nagpapandemya. Anong takot ng tao? Maguto! Takot ng tao? Mamatay! Pero hindi. Anong ginawa ko? 3 months. 3 months. 3 buwan. Hindi ko inuwi ang pamilya ko. Sa sitio lang natutulog. Bakit? Nag-aalala. 2 kilong bibig. Wala silang matakbuhan. Kahit pamilya nila, wala rin pera. Bakit? May pandemya. Ano sinira ng pandemya? Ekonomiya. Pag walang ekonomiya, walang trabaho. Pag walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Pero ano nangyari? Kayo na mga nangabuhay dito, testigo kayo buhay. Matalo sa ngayon natin, masasabi, sa Maynila, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Hindi pa nga dumarating, hindi pa nauubos ko sa dumarating ang kanyang isa. Tama mali? Kaya ngayon iba, binibenta na sa online. Okay lang, kanila naman yun eh. Tama mali? Pantay-pantay. Bawang pamilya, mayaman, middle class, mahirap, lahat may food box. Tayo lang. Siya sa atin yung internet. Siya sa atin yung internet. Sa ibang syudad, ang pinamimigay supot, kala mo may sunog. Sa Maynila, naka-full box, buwan-buwan, walang tigil ng pandemya. Bakit? Pinaghandaan, inaral, ginawat yung problema. O, tayo lang. Mabigat po itong plate ko, ha? Makasasakit ng damdamin ko ng ibang local government. Pero siya sa atin ninyo, itangos yun ng ilong mga bata Maynila. Sa Maynila, tanging Maynila lang ang nakabili ng sarili ng bakuna para sa mga taga-lungsod ng Maynila. Unang-una tayong nakabili. Kaya unang-una tayong nabakunahan. Naalala niyo ba no? Tayo lang nakapagtatag ng COVID-19 hospital worth 300 million pesos. Sa Luneta. Tayo, Medicity, Tosilisuma, Bulog-Pirati, mamahaling gamot, dang libong isa. Kahit may pera ka, wala kang mabili, pero ang Maynila, meron sa lungsod ng Maynila. Habang kinakaharap ko buto, kinakaharap ko yung problema ng tao sa buto at kalusugan sa kanan, tinuloy ko ang buhay sa Maynila. Yung pangarap ko sa inyo, kinaharap ko sa kaliwa. Tayo, habang nagpapandemya, tinatag Rosario Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Pasay Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, pabahay sa lungsod ng Maynila. Tinatag Paseco Hospital, tinatag Bagong Hospital ng Maynila. Sabay-sabay kong ginagawa. Bakit? Hindi ako nagpapigil. Bakit? Para sa mga apo ninyo, para sa mga anak ninyo, para sa susunod na henerasyon. Kahit na anong hirap na kinakaharap natin, tinuloy ko ang pangarap ko sa Maynila. Habang araw-araw, pinapakalangan ko ang pamumuhay ng tao. Huwag kayong magalala, may gamot tayo. Huwag kayong magalala, may testing tayo. Huwag kayong magalala, may bakuna tayo. Huwag kayong magalala, may pasilidad tayo. Awa ng Diyos, salamat sa Diyos. Buhay tayong lahat. Ano? Saan ko pinuha yung pera niyo? Ay, hindi mo ka pa dito? Ginawa mo ng para. Sabi,
Magulang din ako. Umaasa sa akin, 2 milyon bibig. 2 milyon tao. Ano ginawa ko? Ano sabi ko sa inyo? Huwag kayong mag-alala! Mga batang Maynila! Ano sinabi ko sa Facebook Live? Kasagsagan ng pandemya, Marso. Kumanatag kayo. Pag ako, wala nang maibebenta, wala nang mautangan, nakita niyo itong relo nito, ipatatas ako ito kay Tambunting, mga raos lang tayo. Ano? Gagawin yung basa ng niyo. Gagawin yung basa ako niyo. Kasi ganon ang pagiging ama. Ganon ang pagiging ina. Ganon ang pagiging ina. Ano? Saan ako nangutang? Sa gobyerno. Ang labo ko naman kausap yung Amerika na utang, Pilipinas na utang, Maynila na utang sa Pilipinas? Opo. Ano? Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Gobyerno. Mas madaling salita. Imumwestra ko para mas madali natin magawa. Itong ulo ko, hanggang pa, ito ang buong gobyerno. May 2 bulsa. Isa sa Wakari, isa sa Angka. Dito sa kaliwa, ang laman, National Government Financial Institution, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Paldo, siksik-klik-klik, umakaw pa pera ng gobyerno, bangko ng gobyerno. Sa kanan, City of Manila, nga, Alaws. Anong ginawa ng mayor ng Maynila? Lumukot sa kaliwa, nilipat sa kanan para makaraos ng batang Maynila. Ano? Yung nasa kaliwa ko ba gobyerno? Yung nasa kanan ko ba gobyerno? Pareho gobyerno? Sino nakinabang? Gobyerno. Saan napunta ang pera? Sa tao. Ngayon, puro sisi. Sisi. Maraming utang, maraming utang. Malinaw yun! Malinaw yun! Paulit ko yung sinasabi, malinaw. May nagtataka naman ako dito. Kayo nga, hindi nyo nakakalimutan ang mga nangyari. Kung babata ko, nakamalimutin na. Nakalimutan nga talaga 2020 pa ako wala. Bakit lang nila ngayon naalala na may utang? Oh, malinaw yun! Malinaw yun! Eh kung yun ay mali, mali sila. Bakit? Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Eh ba't nila yung nagrubahan? Mali pala. Nung araw, nung nagrubuhan tao, nakaraw sa'yo, ayun, galing na galing sila. Kung sila sabi na muna. O, Nay, pwede ba ako mag-request sa inyo? Pwede? Malamang ipatatawag kayo nun. Malamang. Pwede ba ako mag-delay sa inyo? Pwede nyo ba hindi yung mensahe ko? Halimbawa, parang ngayon sila, pag sinabi nila, utang. Nay, nakulog ako. Pwede ba? Pakisabi nyo sa kanila, oy, may pinasasabi sa inyo si Yorme. Pag sila yung sarap kayo yan, siya na lang magbabayad ng utang. Pwede? Ngayon, makan ko kayo pirisahan. Wala na, bulang-bulang ng salita. Gusto nyo ba talaga ako muli? Sinacharot-charot mo. Yan. Gusto nyo ako bumalik? Kasi nga ka rin gusto ako bumalik? Promise! Next time! Mamamali mo sila?
Ayoko kayo mag-distraction. Kayo ko sa school. Pero na, sige. Gusto niyo akong bumalik? Nay. Sabihin niyo sa inyo mga mahal sa buwan. Ngayong araw na yung narinig niyo, dinidinig ko ang panawagan niyo. Babalik tayo. Ngayon, gusto niyo ba na mabilis sa gobyerno? Real talk lang na. Talagang hindi naman tayo pwede magbigay dati. Buhay na tao na usapan natin dito. Nay. Gusto talaga ang balik. Ito, ako. Pwede ba ako? Kung gusto niyo mabilis sa gobyerno, pwede straight. Hoy! Siguro po yung mga sakit mo. Baka mamaya, para rin yung politiko. Tandaan niyo, ang politiko, pangako na pangako, pag-aralan. Pero ngayong araw na ito, galigtad. Tao bayan ng mga ako. Sisingilin ko kayo. Pagkatapos ng eleksyon, bibili ako ng dividindaso. Kung saan ko yan, iinan ko yung bureka. Pag nakita ko, okay yung mga taga-district ko. Masasala ang away yan. Ayun ka ba? O after election, ako naman ang secretary. Straight! Nandiyan yan! Nico Evangelista! Romeo! Romeo Miranda! Boto C! Alicia! At ang nangunguna. Ang nangunguna. Ayun talaga, pagkabalang mga upang ano ba number 1 sa Tagalog? Nangunguna. Tama ba? Ating nga mga kabats ko, tapos siya, magaling naman siya, Edward Tan. O ito, usapan congressman. Rito. Ako, basta ako, natulungan mo na si Beto. Sa totoo lang. Masaya na ako doon. Ngayon, kung hindi ko na nila yun, o hindi, basta ako, ang utang na loob ko sa tamang bayan. Pero pinapaalala ko lang, ang napakalaga ang usapin ng congressman. Bakit? Ang bawat congressman sa buong Pilipinas ay representing every district. Tama ba rin? District 2 may congressman. Tama ba rin? At siya ay kukuha ng resources, ipagdalaban na yung district niya, kukuha siya ng resources para dalhin sa district 2. Tama ba rin? Ako, wala akong masama sasabihin sa kanila. Pero ito, kayo mga taga-district 2, mag-demand kayo. Ngayon lang ako nakakita ng congressman ng district 2, pera ng district 2, dinala sa district 1. Hindi, para lang alam ninyo. Sige ha? Kami mga taga-district 1, thank you very much, district 2. Bakit? May congressman din kami nun eh. Hindi parang dalawang congressman namin. Bakit? Nangako sila, magtatayo sila ng eskwelahan sa district 2. Tama ba rin? Itinayo doon sa Sabungan sa district 1. Anong punto ko? Pero yun, para sa district 2 yun. Kami, salamat. Thank you very much. Pero kayo magpapalita. Ano? Ipagpapatuloy niyo pa ba yung ganong gawain? Kaya nga kayo mamuboto ng congressman para sa district ninyo. Tama na rin? Tigilan na natin yan. Mga kababayan, mga nanay tatay ko, mga lolo-lolo. Samahan niyo ko, ibalik natin si Carlo Lopez.
Political Science. Aral sa kanyang tatay, ang matagal din naging Vice Mayor at naging Mayor. Ang ating Vice Mayor, Chief Atienza. Straight? Amis? Bagay. Kaya muna, naalala niyo ang mga pangalan nila. Alam ko makakalimutan ninyo. O, di ganito na lang. Pasimplihin na lang natin. 126 days na lang naman. Pasimplihin na lang natin ang kampanya pagdating ng takdang oras. Dalawa lang naman ang pagpipilihan ninyo. Una, grupo, your best choice. Matamis. Kabilang grupo, ladies choice. Ayaw may sabi ko hindi ako. Tama ba? Your best choice, right? Oh, pag dumaan sa inyo ang kandidato, dumaan sa inyo ang kandidato, tanongin mga kapatid, tama ba? Sa mga isinitang nyo. No, kanin. Pag sinabi ng kandidato, doon sa kabila, galang nyo naman. Sabihin nyo na lang rin, ganun ba ito? Kung sige ko na rin ito, yung pangarami ko rin, ajugoy. Pag dumating naman sa mga kandidato, ang naman, tanongin nyo, no, kanin. Pag sinabi niya, your best choice po na sagutin ninyo. Naritala ka na. Maliligtas ka. Promise? Tapos na to, uwi na. Maraming salamat sa inyo. Umanatag kayo. Lilinisin natin ulit ang Maynila. Aalisin natin ulit ang kalupitan ng Maynila. For the meantime, palakas kayo ha. Alagaan niyo sa sarili ko. Pahabot kayo ng mayo. I love you, Daddy Chanko. Mag-iingat kayo! Ikaw lang, manabat ko na talaga. Okay, maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong may nawa. Manila! Governors, thank you very much! Maraming salamat po. Yorme, Isko, Moreno de Bacosa, Vice Mayor G. Atienza, Congressman Carlo Lopez Alabong, Yorme's Choice, ng Distrito 2. Sabay-sabay po tayo lahat. Manila! God forward! Muli po, Yorme, Isko Moreno de Bacosa, Vice Mayor G. Atienza, Congressman Carlo Lopez, Councilor Igor Danili,